Kumusta mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating vlog. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay tungkol sa pagkuha o pag-apply ng TRC dito sa Poland. Ngunit bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ay nais ko munang magpasalamat doon sa mga subscribers at mga followers natin sa ating vlog at maging sa mga napakagagandang komento na siyang ginagawa nating topic sa bawat video. At sa mga hindi pa nakakaalam doon sa TRC kung tawagin natin dito, yun po ay Temporary Residency Card. At yun po ay ini-issue kapag yun po ay mag-start tayo mag-apply kapag malapit nang mag-expired yung first 1 year or first visa na binigay sa atin para makapagtrabaho or makapag-stay tayo dito sa Poland. And pagkatapos natin mag-apply, pag meron na tayo nun, so yun po yung magiging basihan, yung magiging legality natin para makapagpatuloy tayo sa pagtatrabaho dito at makapag-stay pa tayo ng matagal dito sa Poland. At ngayon, paano tayo makakakuha ng TRC? So may mga bagay na dapat tayong iwasan at dapat gawin para mapabilis at wala tayong masayang na panahon sa pagkuha ng Temporary Residency Card or TRC. Unahin natin yung mga bagay na dapat iwasan para hindi masayang yung oras at hindi masayang yung pera nyo dito sa Poland. Itong video na to ay ginawa ko para sa mga bagong salta dito sa Poland, sa mga bago, at doon sa mga parating pa lang para at least in advance magkaroon na sila ng idea kung ano ba yung mga documents or mga legalities na kailangan natin para makapag-stay at makapagtrabaho pa tayo ng matagal dito sa Poland. At yun nga, ang mga bagay na dapat nating iwasan para hindi masayang ang oras natin dito at ang pera at the same time is iwasan natin na magpalipat-lipat ng company. Unang-una po yan mga kababayan. Kasi kadalasan sa mga kababayan natin dito sa Poland, syempre sa kakahanap ng mas magandang opportunity ay hindi talaga maiwasan na magpalipat-lipat ng company at maghanap ng mas maganda pa kaysa sa unang trabaho na napasukan natin. At syempre dahil nga naghahanap tayo ng mas malaking sahod. Kaya normally, ganun po ang nangyayari dito, ganun ang nagiging kalakaran. But then, isa kasi sa pinakamahalagang bagay na dapat natin i-consider kapag nandito tayo sa Poland ay yung legality natin para makapag-stay dito sa Poland. Which is yun po yung TRC. At para makakuha agad tayo ng TRC, ang TRC po is kadalasan nakukuha less than a year. But in some cases, yung iba nating mga kababayan at ibang mga foreigner dito is minsan lumalagpas ng 1 taon bago sila makakuha ng TRC. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, para magkaroon na kayo ng idea, is iwasan natin yung magpapalipat-lipat ng company hanggat maaari. Kung po pwede, pagtiyagaan muna natin yung company na unang napasukan natin hanggang sa kung sa tingin niyo naman is kaya naman pagtiyagaan at hindi naman ganoon kahirap yung trabaho at medyo sabihin na natin medyo alanganin yung sweldo, mababa ng konti kaysa sa ibang company. So pagtiyagaan na muna natin yon. Ang unahin muna natin is yung TRC kasi alam niyo kung gaano ka-importante yung TRC. Once kasi na nakakuha na kayo ng TRC, so yun yung chance na yung TRC kasi is with may 3 years validity. Yun po yung normal period po ng validity ng TRC. At pag meron na kayo nun, 3 years, so mas malawak na po yung opportunity na pwede nyong mapasukan. Kumbaga, mas marami na kayong options, marami na kayong choice. Kasi yung visa natin hanggat hindi na i-expired is like pwede tayong magpalipat-lipat ng company at that time.
Ang importante lang sa first application nyo for TRC is malinis yung record nyo. Okay? At yun nga, hindi kayo palipat-lipat ng company. Dahil kapag palipat-lipat nga kayo, so sa first application nyo ng TRC, may tendency na mas lalong matagalan yung processing, lumagpas ng 1 taon. At kapag na-expired na yung visa nyo, syempre sa kakaantay nyo ng TRC, expired na yung visa nyo for sure. So may stock up na kayo sa isang company or isang agency at wala na kayong ibang choice kundi mag-antay ng TRC. So the same thing, kung uunahin nyo muna, i-priority nyo yung pagkuha ng TRC, mas maganda kasi pagka nakakuha kayo ng TRC in less than a year, so after that, pag meron na kayo, hawak nyo na yung card na yun, pwede na kayong makapamili ng trabaho na gusto nyong pasukan. Gusto nyo malaking sweldo, gusto nyo magana trabaho, so nasa sa inyo na yun. Okay, so sana po malinaw sa inyo yan. At ano naman yung mga bagay na dapat nyong gawin upang maging sigurado na makakuha tayo ng TRC? Unang-una is siguraduhin nyo na yung agency or company kung saan kayo under, kasi yung ibang mga kababayan natin dito is under company na sila, hindi sila under agency. O meron naman, karamihan naman sa mga kababayan nasa agency. So siguraduhin po natin na mayroon tayong work permit at saka contract sa ating mga agency or company. Siguraduhin po natin yon na mayroon tayong contract at saka work permit. At pangalawa, tulad nga nung mga nabanggit ko sa nakaraang video, itong mga agency minsan hindi sila nagpapasahod sila ng cash. So iwasan natin yan, yung mga ganyang klaseng agency na nagpapasahod ng cash, kasi nandun yung chance na hindi nila na dayain kayo pagdating sa tax. So, yung tax kasi yung paghuhulog kasi natin ng tax, yung regular na monthly contribution natin sa tax dito sa Poland is kasama yun, requirements yun sa pagkuha ng TRC. So, tandaan po natin yan na mahalaga po na magkaroon kayo ng work permit, contract, at the same time, yung hindi cash ang pasahod. Or either kung meron mang nagpapasahod ng cash, so i-monitor nyo, hanggat maaari i-monitor nyo na talagang hinuhulugan ni agency or ni company nyo yung inyong tax. Okay? At isa pa sa mga dapat nyong tandaan na before 3 months before, or yung maximum natin is 3 months before ma-expired yung visa, yung first 1-year visa na binigay sa inyo nung pumunta kayo ng Poland, is makapag-apply na kayo ng TRC. So before 3 months before ma-expired yung visa nyo, kailangan makapag-apply na kayo ng TRC. Kasi ang nangyari maraming mga naipit na mga kababayan na syempre pinapangakuan ng mga company, ng mga agency na i-apply sila ng TRC, especially pala sa mga agency. So iniipit nila yung mga tao para hindi agad umalis. So pinapangakuan nila na i-apply sila ng TRC, but at the end, nalalaman ng mga kababayan natin na hindi pala in-apply ng TRC. So, siguraduhin natin na naka-apply na ng TRC bago pa ma-expired yung ating visa. At gagawa tayo ng video yan sa next topic kung paano natin i-check or para dun sa mga nag-apply na ng TRC, paano natin i-verify yung application natin kung talagang naipasa na sa Poland government. Hanggang dito na lang muna itong ating video at medyo mahaba-haba na rin to. So, para sa mga bago pa lang sa aking vlog, please huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe or i-follow itong aking vlog. And sa mga dati ko ng subscribers or followers, please paki-like and share na rin ng video na ito para sa iba pa nating kababayan. At maraming salamat sa panunood at kita-kita na ulit tayo sa susunod ko pang video.